Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Maria at muli kayong sinasamahan dito sa Kwentong Puso TV. Sa bawat kwento ng buhay, may mga pusong nasasaktan. Pero meron ding mga pusong natututong lumaban. Paano kung ang mismong tahanan na binuo mo sa pagmamahal ay magiging isang kulungan ng kasinungalingan? At ang mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay sila palang may planong kunin ito mula sa iyo. Samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ng isang babaeng sinubok ng kataksilan. Sinungaling ka. Ang tatlong salitang yon ay parang kidlat na tumama sa pandinig ni Hiraya. Natigilan siya, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig sa gitna ng kusina. Hawak pa niya ang sandok at umaaso pa sa tabi niya ang mainit na sinigang na baboy, ang paborito ni Mama Imelda. Kanina lang, masaya pa niyang tinitikman ito. Inaasigurong tama ang asim para magustuhan ng biyenan niya. Po, iyon lang ang nagawa niyang itanong. Ang boses niya ay halos isang bulong. Humarap sa kanya si Imelda. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa galit na hindi maintindihan ni Hiraya kung saan nanggagaling. Ang mukha na dati pilit niyang pinapangiti sa bawat luto, sa bawat pag-aasikaso, ay ngayoy puno ng pagkasuklam. "Huwag mo akong mapopo. Akala mo ba hindi ko alam?" Singhal ni Imelda. "Akala mo maluloko mo kaming lahat sa pagpapanggap mong mabait? Sa likod ng mga ngiti mo, isa kang ahas, Hiraya." Bumagsak ang balikat ni Hiraya. Binitiwan niya ang sandok sa ibabaw ng takip ng kaldero. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng sobrang bilis, parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Mama, hindi ko po maintindihan. Ano po bang kasinungalingan ang sinasabi ninyo? Anong nagawa ko?" "Huwag ka nang magmaang-maangan." Lalong tumaas ang boses ni Imelda. Tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad palabas ng kusina, patungo sa grandeng hagdanan sa gitna ng kanilang sala. Sumunod si Hiraya. Ang isip niya ay naguguluhan, desperadong humahanap ng kasagutan. "Mama, pakiusap. Sabihin niyo po sa akin kung saan ako nagkamali. Aayusin ko po. Pakiusap." Huminto si Imelda sa paanan ng hagdan at muli siyang hinarap. Mayroong kakaibang ngisi sa mga labi nito. "Wala ka nang aayusin dahil tapos ka na." Sa pagkalito, humakbang si Hiraya palapit. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang kilos ng pagsusumamo. "Mama." Ngunit sa halip na salita, isang malakas na tulak ang sumalubong sa kanya. Nawalan ng balanse si Hiraya. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng sahig na tinatapakan. Wala siyang nakapitan. Ang hangin. Tapos ang sunod-sunod na pag-untog. Ulo, balikat, likod. Bawat baitang ng hagdan ay parang matatalim na bato na sumasagupa sa kanyang katawan. May narinig siyang parang nabaling buto na sinundan ng isang matinding kirot sa kanyang tagiliran. Nakarating siya sa pinakababa, isang bunton ng sakit at pagkabigla. Subalit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, nagawa pa niyang itaas ang kanyang paningin. Mula sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Imelda. Nakatingin ito sa kanya. Hindi galit, hindi natatakot, hindi nagsisisi. Ang nakita ni Hiraya sa mga mata ng kanyang biyenan ay isang bagay na mas nakakikilabot. Isang malamig na kalkulasyon, isang tagumpay. Nagdidilim ang kanyang paningin. Ang huling naramdaman niya ay ang init ng sarili niyang dugo sa sahig na marmol at ang imahe ng mukha ni Imelda. Walang pagsisisi, walang awa, tanging lamig at tuluyan na siyang nilamon ng dilim. May isang pamilyar na amoy, antiseptic, hinaluan ng bahagyang amoy ng bulaklak. Dahan-dahang iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Puti, lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na bumabalot sa kanya. Nasaan ako? Sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang matinding kirot ang kumalat mula sa kanyang tagiliran pataas sa kanyang ulo. Napadaing siya ng mahina.
Naramdaman niya ang bigat ng benda sa kanyang ulo at ang isang cast sa kanyang kaliwang braso. Isang ospital. Nasa ospital ako. Ang mga alaala ay bumalik na parang rumaragas ang alon. Ang sinigang, ang mga salita ni Imelda, ang pagtulak, ang hagdan, ang mukha ni Imelda. Malamig, walang emosyon. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Boses ng kanyang asawa. Si Dante. Ma, sigurado ka bang walang nakakita? Ang boses ni Dante ay mahina. Nagmumula sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto ng kwarto. Ako pa ba? Sagot ni Imelda. Ang boses ay kalmado. Nasa palengke ang mga katulong. Tayong dalawa lang ang nasa bahay. Isang perpektong aksidente. Nag-init ang mga mata ni Hiraya. Aksidente. Ganoon na lamang ba yon? Pero paano kung magising siya at magsalita? Tanong ulit ni Dante. May bakas ng takot sa kanyang boses. Narinig ni Hiraya ang isang buntong hininga. Kaya nga kailangan nating kumilos ng mabilis. Habang wala pa siyang malay, kailangan mo nang makausap ang abogado. Sabihin mong dahil sa aksidente, hindi na siya mentally capable. Kailangan mo makuha ang guardianship. Para lahat ng accounts, lahat ng properties, mapasayo na. Parang pinipiga ang puso ni Hiraya. Hindi maari. Si Dante, ang asawa niya, kasabwat. At si Bella? Tanong ni Dante. Naiinip na siya, ma. Gusto na niyang matapos to. Bella. Ang pangalang yon. Para itong isang matulis na patalim na biglang tumusok sa puso ni Hiraya. Sino si Bella? Bakit kasama siya sa usapan? Magtiis muna kayo ng Bella mo. Mariing sagot ni Imelda. Konting pasensya na lang. Kapag nakuha na natin ang lahat, kahit dalhin mo pa siya dito sa bahay, wala na akong pakialam. Ang importante, mapasa atin ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo. Ang lahat ng dapat ay sayo lang, anak. May narinig siyang mga yabag na papalapit sa pinto. Agad-agad ipinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman niya ang sarili. Pinilit na maging kalmado ang kanyang paghinga, kahit ang loob niya ay parang pinupunit. Bumukas ang pinto. Naramdaman niya ang pag-upo ni Dante sa tabi ng kama. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ang kamay na hindi nakakast. Ang paghawak na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayoy parang dumadampi sa kanya na nagbabagang bakal. Hiraya, mahal ko. Gumising ka na. Bulong ni Dante. Nag-aalala na ako sa'yo. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Isang halik ang lumapat sa kanyang noo. Kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Gusto niyang imulat ang kanyang mga mata at isigaw sa mukha nito ang lahat ng narinig niya. Gusto niyang sabunutan ito, saktan, katulad ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Pero isang malamig na katinuan ang biglang bumalot sa kanya. Kung magsalita ako ngayon, anong mangyayari? Itatanggi nila ang lahat. Sasabihin nilang nag-hallucinate ako dahil sa pinsala sa ulo. Mas mapapadali lang ang plano nila. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan kong mag-isip. Narinig niyang may pumasok ulit sa kwarto. Ang amoy ng gamot ay mas tumindi. Isang lalaking may malumanay na boses ang nagsalita. Mr. Alcantara, I'm Dr. Reyes. Titingnan ko lang po ang misis niyo. Naramdaman niya ang liwanag ng isang maliit na flashlight na tumatama sa kanyang mga talukap. Naramdaman niya ang paghawak ng doktor sa kanyang pulso. Her vitals are stable. Anytime now, she might wake up. Sabi ng doktor. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nagkunwari siyang nasisilaw sa ilaw. Umaarte siyang litong-lito. Hiraya? Mahal? Boses ulit ni Dante, puno ng pekeng pag-asa. Tumingin si Hiraya sa kanya. Tinitigan niya ang mukha ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay sa harap ng altar. Ngayon, ang mukhang iyon ay mukha ng isang estranghero, isang kaaway.
Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin sa doktor. Sino? Sino po kayo? Tanong niya. Ang boses ay mahina at nanginginig. Ibinaba ng doktor ang kanyang flashlight. I'm Dr. Reyes, ma'am. Tumingin ito kay Dante, tapos ay bumalik sa kanya. Naaalala niyo po ba kung anong nangyari? Umiling si Hiraya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagsisimula ng isang mapanganib na pag-arte. Tumingin siya sa paligid, sa mukha ni Dante, sa mukha ni Imelda na nakatayo na rin pala sa tabi ng pinto. Nasaan? Nasaan ako? Tanong niya. Pagkatapos ay tumingin siya muli kay Dante. Ang mga mata niya ay puno ng pagkalito at takot na pinag-aralan niyang mabuti. Sino ka? Ang biyahe pauwi mula sa ospital ay isa sa mga pinakamahabang biyahe sa buhay ni Hiraya. Nakaupo siya sa likod ng kanilang mamahaling kotse sa pagitan ni Dante at Imelda. Si Dante ay nakaakbay sa kanya, habang si Imelda naman ay panakanakang hinahaplos ang kanyang buhok. Bawat dampi ay parang kagat ng langgam. Bawat salita ng pag-aalala ay parang tunog ng nababasag na bote sa kanyang tainga. Malapit na tayo, mahal, bulong ni Dante. Makakapagpahinga ka na rin sa bahay natin. Bahay natin? Nagsimulang manikip ang dibdib ni Hiraya. Ang lugar na dati niyang tinuring na kanlungan ay isa na ngayong hawla ng mga ahas. Pumasok sila sa gate. Bago pa man bumaba ng sasakyan, itinuro ni Imelda ang mansyon. Tingnan mo, Hiraya, ito ang bahay niyo. Naaalala mo ba? Umiling si Hiraya. Pinanatili ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha. Takot, pagkalito. Iyon ang mga emosyon na kailangan niyang ipakita. Inalalayan siya ni Dante pababa. Sa pagtapak niya sa sarili niyang pamamahay, isang panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Bawat sulok ay may alaala. At ngayon, bawat alaala ay nababahiran na ng laso ng katotohanan. Ang sala, kung saan sila madalas manood ng TV ni Dante. Ang kusina, kung saan pinagsisilbihan niya si Imelda. At ang hagdan na yon. Napatigil siya sa tapat nito. Tumingala siya. Para niyang nakikita ang multo ng sarili niyang katawan na gumugulong pababa. Okay ka lang? Tanong ni Dante. Hinigpitan ng hawak sa braso niya. Napaurong si Hiraya. Huwag dyan, sabi niya. Itinuturo ang hagdan. Ang boses ay nanginginig. Ayoko. Nagkatinginan si Dante at Imelda. Nakita ni Hiraya ang panandaliang kislap ng tagumpay sa mata ng kanyang biyenan bago ito napalitan ng pekeng pag-aalala. Shh! Tahan na, sabi ni Imelda, hinahaplos ang kanyang likod. Hindi ka nadadaan dyan. Halika, dun tayo sa elevator. Dinala siya ni Dante sa master's bedroom, ang kanilang kwarto. Ang amoy ng kwarto ay pamilyar. Ang pabango ni Dante, ang scent ng mga bulaklak na lagi niyang inilalagay sa vase. Pero ngayon, parang kulob at nakakasakal ang hangin. Magpahinga ka muna, mahal, sabi ni Dante matapos siyang ihiga sa kama. Dito lang ako sa tabi mo. Pinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para hindi siya manginig sa pagkasuklam nang maramdaman niyang humiga si Dante sa tabi niya at niyakap siya mula sa likod. Ang hininga nito sa kanyang batok ay parang hininga ng isang demonyo. Nagkunwari siyang tulog. Dinig na dinig niya ang bawat pagtibok ng kanyang puso. Umaasang hindi ito naririnig ni Dante. Nagtagal pa ng ilang minuto bago maingat na tumayo si Dante at lumabas ng kwarto. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Huminga siya ng malalim. Nagsimula na ang palabas at siya ang bida sa teatro ng pamilyang ito. Kinagabihan, dinalhan siya ni Imelda ng hapunan sa kwarto. Isang mainit na sopas. Halika anak, kumain ka, sabi ni Imelda, umupo sa gilid ng kama.
Ako mismo ang nagluto nito para sa'yo, para lumakas ka. Tinitigan ni Hiraya ang sopas. Ang isip niya ay naglalaro ng mga nakakatakot na posibilidad. Paano kung may laso nito? Paano kung ito na ang susunod nilang hakbang? Busog pa po ako, mahinang sabi niya, umiiling. Kahit konti lang, pamimilit ni Imelda. Sumandok ito at itinapat sa bibig niya. Para sa akin. Ang nangiti ni Imelda ay parang ngiti sa isang horror movie. Nakita ni Hiraya ang sarili niyang refleksyon sa kutsara. Isang babaeng payat, putla, at mukhang walang kalaban-laban. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Dahan-dahan, ibinuka niya ang kanyang bibig at tinanggap ang sopas. Ngunit sa halip na lunukin, pinanatili niya ito sa kanyang bibig. Nagkunwari siyang ngumuya ng dahan-dahan. Masarap ba? Tanong ni Imelda. Tumango si Hiraya. Kumuha ulit si Imelda ng isa pang kutsara. Habang nakayuko ito sa mangkok, mabilis na ibinuga ni Hiraya ang laman ng kanyang bibig sa isang tissue na nasa tabi ng kanyang unan. Itinago niya ito agad. Nagawa niya ito ng ilang beses hanggang sa maubos ang kalahati ng sopas. Ayan, very good. Sabi ni Imelda, nasiyahan. Magpahinga ka na ulit. Nang umalis si Imelda, kinuha ni Hiraya ang tissue na may lamang sopas. Kailangan niya itong maitago. Kailangan niya itong mapatingnan. Isa na itong ebidensya. Pero paano? Nakakulong siya sa kwartong ito. Bawat kilos niya ay binabantayan. Maya-maya, pumasok si Dante. May dala itong isang baso ng tubig at 2 tableta. Gamot mo, mahal. Pampatulog, sabi ng doktor. Para makapahinga ka ng mabuti. Inabot nito sa kanya. Ngumiti si Hiraya, isang matamlay, pagod na ngiti. Kinuha niya ang mga gamot at ang tubig. Sa harap mismo ni Dante, inilagay niya ang mga tableta sa kanyang bibig. Uminom siya ng tubig, ngunit sa ilalim ng kanyang dila, doon niya itinago ang mga gamot. Nagkunwari siyang lumunok. Good girl, sabi ni Dante. Hinalikan siya sa noo. Matulog ka na. Nang makalabas si Dante, iniluwa niya ang mga tableta. Itinago niya ito kasama ng tissue. Humiga siya, nakaharap sa bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Sino ka? Iyon ang tanong niya kay Dante kanina. Ngayon, iyon din ang tanong niya sa sarili niya. Ang Hiraya na mapagmahal, ang Hiraya na nagtitiwala, ay namatay na sa paanan ng hagdan. Ang babaeng nakahiga sa kama ngayon ay ibang tao na, madaling araw na, pero dilat na dilat pa rin ang mga mata ni Hiraya. Bawat kaluskos sa labas ng kwarto ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Bawat anino na dumadaan sa ilalim ng pinto ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nang maramdaman niyang mahimbing na ang buong kabahayan, maingat siyang bumangon, dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Ang bawat galaw ay may kasamang matinding kirot mula sa kanyang mga pasa at sa braso niyang nakakast. Pero tiniis niya. Saan niya itinago iyon? Oo. Binuksan niya ang kanyang walk-in closet. Sa ilalim ng bunton ng mga sapatos na dati pinag-ipunan niya, may isang maliit na kahon. Sa loob noon ay isang lumang telepono, isang mumurahing keypad phone na binili niya noon para lang may magamit ang kanilang hardinero kapag kailangan. Matagal na itong hindi nagagamit. Buti na lang, bago siya na aksidente, na-charge niya ito dahil plinano niyang ibigay sa pamangkin niya. Kinuha niya ito. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ito ang kanyang tanging koneksyon sa mundo sa labas. Tanging pag-asa. Dala ang telepono, pumasok siya sa banyo. Ito lang ang lugar sa kwarto na walang CCTV camera. Iyon ang isa sa mga unang bagay na siniguro niya pagkagising niya sa ospital. Ang layout ng kanilang security system. Isang bagay na ipinilit ni Dante noon
Para daw sa seguridad nila. Ngayon, naiintindihan na niya. Seguridad para sa kanila, hindi para sa kanya. Binuksan niya ang telepono. Ang liwanag mula sa maliit na screen ay parang isang parola. Sa gitna ng kadiliman, nag-scroll siya sa contacts. Halos wala itong laman, pero may isang pangalan doon. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang pangalan na nagdudulot ng kakaibang kirot sa kanyang puso. Javier Cruz, ang best friend niya noong college, ang matalik niyang kaibigan na nawalan niya ng koneksyon nang magpakasal siya kay Dante. Si Dante, na seloso, ang unti-unting naglayo sa kanya sa lahat ng mga kaibigan niya. Si Javier, matagal na silang hindi nag-uusap. Magagalit kaya ito? Maniniwala kaya siya sa kanya? Wala na siyang ibang pagpipilian. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang call button. Nagring ito. 1, 2, 3. Sana sagutin mo, Javi. Pakiusap. Hello? Isang boses ng lalaking inaantok ang sumagot. Nalaglag ang puso ni Hiraya. Ang boses na yon, hindi nagbago. Javi? Halos pabulong niyang sabi. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Tapos, Hiraya? Ikaw ba iyan? Anong nangyari? Nakita ko sa news. Naaksidente ka daw. Okay ka lang ba? Anong number to? Sunod-sunod ang mga tanong nito. Narinig ni Hiraya ang pag-aalala sa boses niya at iyon ay sapat na para bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Javi, tulungan mo ako. Humihikbing sabi niya. Shh, okay. Teka, huminahon ka. Sabi ni Javier. Ang boses ay nagbago, naging mas alerto at seryoso. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Huwag. Mabilis niyang sagot. Hindi pwede. Baka may mangyari sa'yo. Makinig ka lang. Pakiusap. At sa loob ng sumunod na 10 minuto, habang nakaupo sa malamig na sahig ng banyo, ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Ang pagtulak, ang usapan sa ospital, ang pagpapanggap niya, bawat detalye. Sa kabilang linya, tanging katahimikan lang ang sagot. Nang matapos si Hiraya, kinabahan siya. Baka hindi siya naniniwala. Baka isipin nitong nababaliw na siya. Javi, nandyan ka pa ba? Nandito ako. Mariing sagot nito. Ang tono niya ay hindi pagdududa, kundi nag-aapoy na galit. Mga hayop sila. Hiraya, makinig ka. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Ako ang bahala. Sabihin mo lang ang kailangan mong gawin. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam si Hiraya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Kinabukasan, sinubukan ni Hiraya ang kanyang plano. Nagkunwari siyang gustong maglakad-lakad sa hardin para makaalala. Pumayag naman si Dante, pero pinasama niya si Manang Celia, ang kanilang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya Alcantara. Habang naglalakad, sinadya ni Hiraya na matisod. Aray, daing niya. Ay ma'am, okay lang po kayo? Nag-aalalang lumapit si Manang Celia. Sa pagkakatisod niya, sinadya niyang mailaglag ang maliit na telepono mula sa kanyang bulsa. Gumulong ito malapit sa paanan ni Manang Celia. Nakita ito ng matanda. Nanlaki ang mga mata nito. Nagkatinginan sila ni Hiraya. 1 segundo, 2 segundo. Nakita ni Hiraya ang pagkalito sa mukha ng matanda. Alam ni Manang Celia na ang teleponong yon ay hindi ang mamahaling smartphone ni Hiraya. Mabilis na yumuko si Hiraya at dinampot ang telepono. Naku, nahulog pala tong laruan ko, sabi niya. Pilit nang ngumingiti na parang bata. Bigay sa akin ni Dante, para daw hindi ako malungkot. Hindi umimik si Manang Celia. Tumangulang ito, pero hindi maalis ang mga mata sa teleponong hawak ni Hiraya. Pagkatapos ay tumingin ito sa paligid, na para bang tinitiyak na walang ibang nakakita. Mabilis nitong ibinalik ang tingin kay Hiraya, at sa isang iglap,
Bahagya itong umiling at nag-iwas ng tingin. Hindi alam ni Hiraya kung ano ang ibig sabihin ng kilos na yon. Pagwawalang bahala ba? O isang tahimik na babala? Nang pabalik na sila sa loob ng bahay, biglang tumunog ang telepono ni Dante. Nakaupo ito sa terrace. "Hello? Yes, attorney," sabi ni Dante. "Kumusta? Na-file nyo na ba?" "Yes, of course. My wife is clearly not in her right mind. Kailangan ko makuha ang full guardianship sa lalong madaling panahon. This is very urgent." Nagpanting ang tainga ni Hiraya. Guardianship. Mas mabilis pa silang kumilos kaysa sa inaakala niya. Nang ibaba ni Dante ang telepono, lumingon ito sa kanya at ngumiti. "Tara na sa loob. Mahal, baka mapagod ka." Ang nangiting iyon, parang ngiti ng isang buwitre na nag-aabang sa mamamatay niyang biktima. Napatingin si Hiraya kay Manang Celia. Nakita niyang nakayuko lang ito, pero alam niyang narinig din nito ang lahat. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Ang oras ay unti-unti nang nauubos. 2 araw ang lumipas. 2 araw ng walang katapusang pag-arte at pagbabantay. Sa 2 araw na yon, palihim na nagpapalitan ng text si Hiraya at Javier gamit ang lumang telepono. Bawat mensahe ay kailangan niyang burahin agad. Bawat tunog ng papalapit na yabag ay nagpapakaba sa kanya. "Hiraya, kailangan ko ng ebidensya, Javi. Salita ko laban sa salita nila." "Javier, alam ko. May plano ako. Magtiwala ka lang. Darating ako dyan bukas." "Hiraya, paano? Hindi pwede. Baka maghinala sila." "Javier, ako ang abogado ng pamilya Alcantara. Tandaan mo, may karapatan akong bisitahin ang nag-aalala kong kliyente." Kinabukasan, gaya ng sinabi niya, dumating si Javier. Formal itong nakasuot ng suit and tie. Ang itsura niya ay mas seryoso at mas matipuno kumpara sa payat na binatang naaalala ni Hiraya mula sa kolehiyo. Pinatuloy siya ni Dante at Imelda sa sala. Naroon din si Hiraya, nakaupo sa isang silya, nagkukunwaring blangko at walang emosyon. "Attorney Cruz, salamat sa pagdating mo," bungad ni Dante. "Gusto ko lang sanang i-update ka sa kalagayan ni Hiraya. As you can see," tumingin si Javier kay Hiraya. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga matang yon, nakita ni Hiraya ang 1,000,000 salita. Pag-aalala, galit para sa kanya, at isang pangako. Pero sa labas, ang mukha ni Javier ay profesional at walang mababakas na anumang personal na koneksyon. "I see," malungkot na sabi ni Javier. "This is very unfortunate. Kumusta ka, Hiraya?" Tumingin lang si Hiraya sa kanya, hindi kumikibo. "The doctor said, malaki ang epekto ng pagkabagok ng ulo niya," sabi ni Imelda. "Minsan kahit kami, hindi na niya nakikilala." "Naiintindihan ko," sabi ni Javier. Lumapit ito sa kinauupuan ni Hiraya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang mamahaling pluma. Isang fountain pen. "Hiraya, naalala mo ba? Paborito mo ang mga ganitong klaseng panulat. Mahilig kang magsulat noon." Inilagay ni Javier ang pluma sa palad ni Hiraya. Ang mga daliri nila ay bahagyang nagdikit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hiraya ang isang napakaliit na bagay na ipinasa nito sa kanya kasama ng pluma. Isang memory card na kasing liit ng kanyang kuko. "Itago mo yan," bulong ni Javier. Halos hindi bumubuka ang bibig habang nakatalikod kina Dante. "Para sa'yo yan. Baka makatulong sa pag-alala mo." Pagkatapos ay humarap itong muli sa mag-ina. "Well, I just came by to check on her. At para iabot din itong mga dokumento para sa guardianship, kailangan ko lang ng pirma mo, Dante." Habang abala si Dante sa pagpirma, ang atensyon ni Hiraya ay nasa plumang hawak niya. Hindi ito ordinaryong pluma. May maliit itong butas sa may clip. Isang button na halos hindi kapansin-pansin. Isang recording device. Nang gabing iyon, sinimulan niyang gamitin ito. Iniwan niya ito sa ibabaw ng bedside table. Pagkatapos ng hapunan,
Pumasok si Dante sa kwarto. Akala nito ay tulog na si Hiraya. Kinuha ni Dante ang kanyang telepono at lumabas sa balkonahe para tumawag. Hindi isinara ni Dante ang sliding door. Sapat lang para marinig ni Hiraya ang usapan. Sapat lang para makuha ng pluma ang lahat. "Hello, babe?" Malambing na sabi ni Dante. "Oo, ako to. Miss na kita." Isang sandaling katahimikan. "Konting tiis na lang, okay? Napirmahan ko na ang mga papeles kanina?" "Oo, malapit na. Kapag nakuha ko na ang guardianship, itatransfer ko agad ang pondo, pambayad sa utang ko. At para sa future natin, babe, tayong dalawa lang." Napapikit ng mariin si Hiraya. Babe, future. Ang mga salitang iyon ay parang mga basag na bubog na tumutusok sa kanyang dibdib. Pinakinggan niya ang buong usapan. Ang mga pangako, ang mga halakhak, ang mga plano nila ni Bella kapag nawala na ang asawa niyang pabigat. Nang bumalik si Dante sa kwarto, nagkunwari siyang himbing na himbing sa pagtulog. Ngunit sa ilalim ng kanyang kumot, ang kamao niya ay nakakuyom. Kinabukasan, isang bagong oportunidad ang dumating. Nag-away si Dante at Imelda sa sala tungkol sa pera. "Hindi pa ba sapat ang allowance na binibigay ko, ma?" Iritadong sabi ni Dante. "Kailangan ko munang ayusin ang mga utang ko." "Anong allowance? Barya lang yan," ganti ni Imelda. "Ang buong yaman ng pamilyang ito ay dapat nasa pangalan mo na ngayon. Napakabagal mong kumilos. Kung hindi dahil sa katangahan mo sa sugal, hindi tayo aabot sa ganito." Nagpatuloy ang kanilang sigawan. At ang maliit na pluma ay tahimik na nakapatong sa coffee table. Sa tabi ng isang vase ng mga bulaklak, nagre-record ng bawat salita, bawat akusasyon. Nagkunwari si Hiraya na nagising sa ingay. Lumabas siya ng kwarto, kinukusot ang mga mata. Maingay," sabi niya na parang bata. Natigil ang dalawa. Agad silang lumapit sa kanya. Ang mga mukha ay puno na naman ng pekeng pag-aalala. "Pasensya na, anak," sabi ni Imelda. "Nag-uusap lang kami ng Papa Dante mo." "Tara na, mahal. Balik na tayo sa kwarto," sabi ni Dante. Inakay siya pabalik. Bago siya tuluyang makalayo, lumingon si Hiraya. Nakita niyang kinuha ni Imelda ang pluma mula sa mesa. Pinagmasdan nito yon, iniikot-ikot sa kanyang mga daliri. Tumaas ang kilay nito. "Bago ba yan?" tanong ni Imelda. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa pluma, pagkatapos ay sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Nahuli ba siya? Ang tanong ni Imelda ay parang matalim na patalim na tumusok sa puso ni Hiraya. Bago pa man siya makasagot, naramdaman niya ang kamay ni Dante na pumisil sa kanyang braso. "Ah, yan ba?" Kaswal na sabi ni Dante. "Oo, bigay yan ni Attorney Cruz. Gift niya kay Hiraya. Gusto daw niya magsulat-sulat si Hiraya para bumalik ang memories niya. Pampagana." Tinitigan ni Imelda ang pluma. Pagkatapos ay tumingin kay Dante. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng pagdududa. Ngunit si Dante ay sanay na sa pagsisinungaling. Ang kanyang muka ay kalmado. Bumuntong hininga si Imelda at ibinalik ang pluma sa mesa. "Magaling naman. Sayang naman kung hindi gagamitin." Huminga ng maluwag si Hiraya. Hindi niya alam kung paano siya nakahinga ng ganoon kalalim nang hindi nakahalata ang dalawa. "Tara na sa taas, mahal," sabi ni Dante. Inakay siya pabalik sa kwarto. "Kailangan mong magpahinga." Sa loob ng kwarto, mabilis na kinonekta ni Hiraya ang maliit na memory card mula sa pluma sa lumang telepono. Naririnig niya ang lahat, ang pagtawag ni Dante kay Bella, ang bawat salitang binitawan niya, at ang pag-aaway ni Dante at Imelda. "Mga utang ko, katangahan mo sa sugal." Iyon ang mga salitang nagpaalarma sa kanya. Sugal, utang. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan silang tatlo, sinadya ni Hiraya na mag-aksaya ng pagkain. "Sorry po," sabi niya sa mahinang boses.
matapos aksidenteng maibuhos ang tubig sa kanyang palda. Ang clumsy ko po talaga. Okay lang yan, Hiraya, sabi ni Dante. Pilit nang ngumingiti. Manang Celia, paki-assist si Hiraya sa pagpapalit. Sumunod si Hiraya kay Manang Celia papunta sa kwarto niya. Habang nagpapalit, napansin niya ang isang nakakabit na maliit na kamera sa kisame. Sa sulok ng kwarto, nakita niya rin ang wire na tumatakbo sa dingding. May recording device. Hindi niya naaalala na mayroon noon. Nang matapos si Hiraya magpalit, naisip niya na kung may kamera sa kwarto niya, baka mayroon din sa office ni Dante. Ang opisina kung saan niya ginagawa ang kanyang negosyo. Nang umalis si Dante at Imelda para sa isang business meeting, nakaramdam si Hiraya ng pagkakataon. Alam niyang may CCTV sa labas ng office ni Dante, ngunit mayroon siyang nakitang isa pang bagay. Isang backdoor. Hindi ito madalas gamitin. Sinubukan ni Hiraya ang susi na ibinigay ni Manang Celia sa kanya noon. Ang susi na may nakasulat na bodega, storage room. Bumukas ang pinto ng storage room na nasa likod mismo ng office ni Dante. Ito pala ang sikretong daan. Dahan-dahan, pumasok siya. Nakita niya ang isang maliit na pinto na nakatago sa likod ng mga lumang cabinet. Bumukas ang pinto. Siya ay nasa loob na ng office ni Dante. Nilibot niya ang paningin. Malinis ang mesa ni Dante. Ngunit alam niya na sa mga opisina ng mga lalaki, ang tunay na sikreto ay hindi nakalatag sa ibabaw. Sinimulan niyang halughugin ang mga drawers. Ang bawat galaw niya ay mabilis at maingat. Kailangan niyang matapos bago bumalik ang dalawa. Unang drawer, mga lumang resibo, walang kwenta. Ikalawang drawer, mga business cards, mga flyer. Ikatlong drawer, ito na. Nakita niya ang isang folder na may nakasulat na delikado. Binuksan niya ito. Bumungad sa kanya ang mga papel. Mga papeles ng utang mula sa iba't ibang sikat na kasino. Mga promissory note. May mga letrang 5-6. Mga dokumentong nagpapakita ng malalaking halaga na nawawala mula sa mga shared bank accounts nila. Ang mga kamay ni Hiraya ay nagsimulang manginig. Hindi lang siya basta manloloko. Isa siyang sugarol. At lalong lumala ang galit niya nang makita niya ang mga petsa ng mga utang. Karamihan ay nagsimula ilang buwan lang matapos silang ikasal. Ibig sabihin, kahit noong bago pa lang sila, inuutang na niya ang kanilang kinabukasan. Naglabas si Hiraya ng lumang cellphone at kinuhanan niya ng litrato ang bawat pahina, ang bawat piraso ng ebidensya, ang bawat patunay ng pagkabulok ng asawa niya. Habang naghahanap, nakita niya ang isang framed picture sa gilid ng mesa. Larawan nilang dalawa ni Dante noong araw ng kasal nila. Nakangiti sila. Masaya. Totoo ba ang nangiti na yon? Ngayon, parang peke ang lahat. Napatingin siya sa larawan. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Halo-halong galit, sakit at pagkaawa. Pero hindi sa sarili niya, kundi sa sarili niya noon. Ang Hiraya na nagtiwala. Dahan-dahan, itinumba niya ang larawan. Inilagay ng nakaharap sa mesa. Ang nakaraang yon ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Mabilis siyang nagmadali sa pagkuha ng mga litrato. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan na papalapit sa gate, bigla siyang natigilan. Bumalik na sila. Nagmadali siya palabas ng office, dumaan ulit sa storage room. Nagmamadali siya. Sa sobrang pagmamadali, hindi niya napansin na may nalaglag na isang maliit na slip ng papel mula sa folder na delikado. Isang resibo mula sa isang moneylender na nahulog sa ilalim ng desk. Nagmadali siyang isara ang pinto ng storage room, bumalik sa kanyang kwarto at nagkunwaring natutulog. Ilang minuto lang, narinig niya ang boses ni Dante na nasa office na nito. Pagkatapos ay ang boses ni Imelda. Dante, anak, ano to? Boses ni Imelda. May bakas ng matinding galit. Sumunod ang tunog ng papel na nagkakalansing. Anong nangyari sa pera? Bakit ang laki nang nawala sa account mo? Narinig ni Hiraya ang paglakad ni Imelda sa office.
At ang huling narinig niya, bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay sa pagkapagod at tensyon, ay ang bulong ni Imelda. Ito, ito ba ang dahilan kung bakit nagmamadali ka sa guardianship ni Hiraya? Nang magising si Hiraya, gabi na. Walang nagdala ng hapunan sa kanyang kwarto. Walang dumalaw. Ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Kinabahan siya. Ano kaya ang nangyari? Matapos matuklasan ni Imelda ang resibo ng utang, nag-away ba sila ng matindi? O mas malala, nagsimula na ba silang maghinala sa kanya? Sinubukan niyang maglakad-lakad sa kwarto, hinahanap ang pluma. Ngunit wala ito sa bedside table. Wala rin sa ilalim ng unan. Baka nadala ni Dante. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang bawat anino sa bintana, bawat tunog ng dahon na nahuhulog ay nagbigay sa kanya ng kaba. Bandang hating gabi, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Napabangon si Hiraya. Sino yan? Bumukas ang pinto. Si Manang Celia. May dala itong maliit na tray, isang baso ng gatas at isang plato ng tinapay. Pasensya na, ma'am, mahinang sabi ni Manang Celia, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi po kayo nakapaghapunan. Salamat, Manang, sabi ni Hiraya. Ang boses ay mahina. Ikaw lang ba? Opo, ma'am. Tulog na po silang lahat. Sagot ni Manang Celia. Inilapag nito ang tray sa bedside table. Ngunit bago pa man ito umalis, bigla itong napatingin kay Hiraya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-aalala at takot. Ma'am, mag-ingat po kayo. Bulong ni Manang Celia. Ang boses ay nanginginig. Nagulat si Hiraya. Ito na. Si Manang Celia ay nakakita at nakarinig ng isang bagay. Bakit, Manang? Anong nangyayari? Tanong ni Hiraya. Pilit na pinananatili ang boses na parang walang alam. Umiling si Manang Celia. Hindi po ako pwedeng magsalita, ma'am. May utang na loob po ako sa Mama Imelda nyo. Ang utang na loob na yon ay parang isang kadena na gumagapos sa matanda. Manang, pakiusap, sabi ni Hiraya. Mahina ang boses. Ang utang na loob ba ang dahilan kung bakit mo hahayaan na may mangyari sa akin? Natahimik si Manang Celia. Tinitigan nito si Hiraya. Nakita ni Hiraya ang matinding labanan sa loob ng mga mata ng matanda sa pagitan ng katapatan sa kanyang amo at ang konsensya na nagsasabing mali ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan, kinuha ni Manang Celia ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang tsismis, isang maliit na susi. Inilapag nito ang susi sa tabi ng gatas malapit kay Hiraya. Kasama ng susi, may maliit na piraso ng papel. Hindi ito nakasulat. Ito ay isang drawing. Isang simpleng drawing ng isang maliit na kahon at isang arrow na nakaturo sa ilalim. Ma'am, sa bodega po iyan. Bulong ni Manang Celia, halos hindi marinig. Sa likod ng mga lumang cabinet, may isa pang kahon. Nasa ilalim po. O hindi na naghintay ng sagot si Manang Celia. Mabilis itong lumabas ng kwarto, iniwan si Hiraya na tulala. Ang bodega. Ang susi na ito. Ang drawing. Pagkatapos ng ilang minuto, nang masiguro niyang wala na sa paligid si Manang Celia, kinuha ni Hiraya ang susi at ang drawing. Sa likod ng mga lumang cabinet, may isa pang kahon. Nasa ilalim po. Ang bodega na yon ay ang daan papunta sa opisina ni Dante. Kung mayroong susi na ibinigay si Manang Celia, ibig sabihin, mayroon siyang nakitang kakaiba doon. Hindi niya ininom ang gatas. Hindi niya kinain ang tinapay. Ang kanyang isip ay abala na sa mga palaisipan. Ang dilim ng hating gabi ay nakakatakot. Ngunit ang pag-asa na dala ng maliit na susi ay mas maliwanag. Nang madaling araw na, maingat siyang bumangon. Hinawakan niya ang susi. Ito ay kakaiba. May disenyo itong kakaiba. Hindi ito karaniwang susi. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto.
Ang buong bahay ay tahimik. Nakita niya ang opisina ni Dante. Hindi niya mapigilang hindi mapatingin doon. Dumaan siya sa kusina at doon may isang maliit na backdoor na patungo sa bodega. Ito ang pintong hindi madalas gamitin. Ang bodega ay madilim at puno ng alikabok. Ang amoy ng lumang kahoy at mga nakatambak na gamit ay bumungad sa kanya. Kinuha niya ang cellphone niya. Binuksan niya ang flashlight. Sinimulan niyang hanapin ang mga lumang cabinet. Sa likod ng pinakamalaking cabinet sa sulok, doon niya nakita ang isang maliit na pinto. Ito ang daan patungo sa opisina ni Dante. Ngunit meron pa. Sa ilalim ng cabinet, nakahingi siya ng isang maliit na kahon, kulay itim. Hindi ito kahoy, mukha itong metal, at may isang padlock. Kinapa niya ang susi na ibinigay ni Manang Celia. Swak! Tama. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ang kanyang puso ay kumakarera. At sa loob, nakita niya ang isang makapal na folder. Isang folder na may nakasulat na life insurance. Ang laman nito ay isang life insurance policy sa pangalan niya. Ang beneficiary? Si Dante. At ang petsa ng pagkakakuha ng policy? Isang buwan bago ang aksidente niya. Napasinghap si Hiraya. Hindi ito aksidente. Hindi ito utang lang. Ito ay pagplano. Isang sadyang pagpatay. Para sa pera. Ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Parang lahat ng dugo sa kanyang ugat ay biglang naging yelo. Ito ang dahilan. Ito ang tunay na motibo. Ang papel ng life insurance policy ay parang humahawak ng yelo. Nanlalamig sa mga daliri ni Hiraya. Hindi lang isang aksidente, hindi lang utang. Ito ay isang sadyang pagplano, isang krimen. Inilabas niya ang lumang telepono at kinuhanan niya ng larawan ang bawat pahina ng policy, ang bawat detalye. Ito ang pinakamahalagang ebidensya. Maingat niyang isinara ang kahon, nilagay ang padlock, at itinago pabalik sa ilalim ng cabinet. Bago siya tuluyang lumabas ng bodega, siniguro niyang walang bakas na naiwan. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Ang isip ay lumilipad sa bilis. Ngayon, mayroon na siyang dahilan. Mayroon na siyang konkretong ebidensya. Hiraya. May nahanap ako. Life insurance. Sila ang beneficiary. Nakakatakot, Javi. Javier, alam ko. Ipasa mo sa akin ang photos. Kailangan na nating kumilos ng mas mabilis. Ngunit bago pa man niya maisip ang susunod na hakbang, isang bagay ang pumasok sa kanyang isip. Ang kwintas. Ang kwintas na binigay ni Dante sa kanya noong unang anibersaryo nila. Isang pilak na chain na may pendant na nakaukit na habang buhay. Ang habang buhay na yon ay isang malaking kasinungalingan. Nagkalkal siya sa kanyang jewelry box. Nakita niya ang kwintas, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Kinuha niya ito. Naalala niya ang sinabi ni Dante noon, "Para sa iyo lang yan, mahal." Simbolo ng walang hanggan nating pagmamahalan. Walang hanggan, sabi niya. May pumasok sa kanyang isip. Ang salitang Bella. Ang babaeng tinatawag ni Dante na babe. Dahan-dahan, sinuri ni Hiraya ang likod ng pendant. May maliit itong mekanismo. Isang bahagi na halos hindi mo mapapansin. Kinuha niya ang isang matalim na aspile. Maingat niyang isinundot sa maliit na butas sa gilid ng pendant. Click! Bumukas ang likod ng pendant. At doon, sa napakaliit na espasyo, nakita niya ang isang maliit na letrang B na nakaukit po. B, Bella. Para siyang sinaksak ng 1,000 punyal. Hindi lang siya pinagtaksilan sa buhay niya. Pinagtaksilan din siya sa pagmamahal. Ang kwintas na simbolo ng walang hanggan nila ay may itinatagong pangalan ng ibang babae. Ang sakit, ang galit, ang pagkasuklam, lahat ay sumabog sa kanyang dibdib. Hindi na ito luha ng pagkalito. Ito ay luha ng matinding puot. Hindi na siya basta biktima. Isa na siyang babaeng hinamon. Nang gabing iyon, pinilit niyang kumalma. Kinailangan niya ng isang plano at alam niya kung sino ang kailangan niyang harapin.
Habang nasa hapagkainan, tahimik silang kumakain. Si Dante, si Imelda, at siya, si Hiraya, nakaupo doon, suot ang kwintas. Ang letrang B ay nakaharap sa kanyang balat na parang isang selyo ng kataksilan. "Kumusta, mahal? Masarap ba ang luto?" Tanong ni Dante, pilit na pinakikita ang kanyang pag-aalala. Tumingin si Hiraya kay Dante. Direktang nakatingin sa mga mata nito. Walang emosyon, walang pahiwatig. "Dante," mahina niyang sabi. "Yes, mahal?" "Sino? Sino si B?" Tanong ni Hiraya. Ang boses ay parang isang bulong. Nagulat si Dante. Nanlaki ang kanyang mga mata. Maging si Imelda ay napatigil sa pagsubo. "Bibi?" Nauutal na sabi ni Dante. "Anong B ang sinasabi mo, mahal?" Ngumiti si Hiraya. Isang matamlay na ngiti na may bahagyang lungkot. Yung, yung babe mo, sabi mo sa akin noon, ito raw habang buhay, pero may B sa likod. Lumipat ang tingin ni Dante sa kanyang kwintas. Agad nitong nakita ang maliit na butas. Biglang namutla ang mukha ni Dante. Nanlamig ito. "Ah, yan ba?" Pilit itong tumawa. Pero halatang pilit. "Ah, ano yan? Baby. Oo, baby. Ang term of endearment ko sa'yo noon, di ba? Baby." Tumingin si Hiraya sa kanya. Walang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. "Baby?" "Oo, baby." Mariing sabi ni Dante. Tiningnan ang ina nito na may halong babala. Tumingin din si Imelda kay Hiraya. Ang mga mata ay matalim. "Oo nga, Hiraya. Baby. Di ba ikaw ang baby ni Dante?" Hindi sumagot si Hiraya. Hindi niya tinanggap ang kasinungalingan. Hindi rin niya pinabulaanan. Bumalik siya sa pagkain, tuloy sa pagsubo ng kanyang sopas. Ang katahimikan sa hapagkainan ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan. Nang matapos silang kumain, tumayo si Dante. "Hiraya, mahal, may sasabihin nga pala ako sa'yo." Lumapit ito sa kanya. Hawak ang kanyang kamay. Ang pakiramdam niya ay parang nakahawak siya sa isang lason. "Maayos na ang mga plano para sa party natin. Sa anniversary natin, mahal," sabi ni Dante. "Sabi ng Mama Imelda mo, kailangan nating ipagdiwang ang paggaling mo. Isang malaking party para makita ng lahat kung gaano tayo kasaya, kung gaano mo kami kamahal. Party, anniversary, paggaling." Ang mga salitang yon ay parang tumama sa kanya. Ito na. Ito na ang gagamitin niyang entablado. Isang matinding lagnat ang tila bumalot sa kanya. Hindi lagnat ng sakit, kundi lagnat ng paghihiganti. "Magandang ideya," mahinang sabi ni Hiraya. Pilit nang ngumingiti. "Para makita ng lahat kung gaano tayo kasaya. Ang huling sayaw." At siya ang magtatakda ng musika. Makalipas ang ilang araw, abala ang buong mansyon sa paghahanda para sa party. Si Hiraya, sa kanyang pagpapanggap na may amnesia at medyo bata ang isip, ay ginamit ang pagkakataong ito para makagalaw ng mas malaya. "Ma'am Hiraya, gusto niyo po bang tulungan akong maglagay ng bulaklak dito?" Tanong ni Manang Celia, abala sa pag-aayos ng mga dekorasyon. Ngumiti si Hiraya. "Opo, Manang, gusto ko po." Habang nag-aayos ng mga bulaklak, sinadya ni Hiraya na bumulong kay Manang Celia. "Manang, kailangan ko po kayo." Napatingin si Manang Celia sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Bakit po, ma'am?" Yung, yung mga narinig ko po noon sa ospital," bulong ni Hiraya. "Totoo po ba lahat ng yon?" Nanginginig ang mga kamay ni Manang Celia habang inaabot ang mga bulaklak kay Hiraya. "Ma'am, hindi ko po alam." "Alam ko po, Manang. Nararamdaman ko po," sabi ni Hiraya. Ang boses ay seryoso. "Hindi po ako baliw. Ginagawa ko lang po ito para sa hustisya. Kung alam niyo po ang totoo, pakiusap, tulungan niyo po ako."
Tumingin si Manang Celia sa paligid. Sinisigurong walang nakakarinig. Pero delikado po, ma'am. Mas delikado po kung hindi ako kikilos, Manang. Sagot ni Hiraya. Hindi lang po para sa akin. Para sa lahat ng babae na nakaranas ng ganito. Natahimik ang matanda. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng matinding labanan sa kanyang isip. Sa huli, tumango ito ng bahagya. Anong gusto niyo pong gawin ko, ma'am? Sa sandaling iyon, nakaramdam si Hiraya ng malaking pag-asa. May kaalyado na siya. Nang gabing iyon, matapos masiguro na tulog na ang lahat, palihim na nagkita si Hiraya at Javier sa hardin. Nagtago sila sa ilalim ng malaking puno ng manga. Javi, handa na ako, sabi ni Hiraya. Ang boses ay puno ng determinasyon. Nasa akin na ang lahat ng ebidensya, ang recording, ang photos ng insurance policy at ng mga utang, pati na ang kwintas. Ikinuwento niya rin ang tungkol kay Manang Celia. Nagulat si Javier. Si Manang Celia? Sigurado ka? Opo. Siya mismo ang nagbigay sa akin ng susi sa bodega, sabi ni Hiraya. Alam niya ang totoo. Tumango si Javier. Kung ganoon, mas magiging malakas ang kaso natin. Ngayon, kailangan nating planuhin ang lahat ng perpekto. Kailangan mo ng isang entablado, Hiraya. Isang perpektong entablado. Ang party, sabi ni Hiraya. Sa anniversary namin. Gusto ni Dante, doon namin ipagdiwang ang paggaling ko. Ngumiti si Javier. Perpekto. Sa gitna ng kanilang selebrasyon, doon natin sila sisirain. Sinimulan nilang buuhin ang plano. Sa gitna ng stage, mayroon silang malaking screen para sa video presentation, sabi ni Hiraya. Pwedeng doon ilabas ang mga ebidensya. Magandang ideya. Ako na ang bahala sa tech team, sagot ni Javier. Ako na rin ang maghahanda ng mga legal documents para pagkatapos ng lahat, diretso na sa presinto. At si Manang Celia, sabi ni Hiraya, kailangan niya ring magsalita. Ang kanyang testimony ay mahalaga dahil siya ang nakakita. Delikado para sa kanya, sabi ni Javier. Pero kung handa siya, mas magiging credible ang lahat. Naisip din ni Hiraya ang mga karatig bahay, ang mga taong madalas niyang tulungan, ang mga taong nakakaalam kung gaano siya kabait sa kabila ng lahat. Javi, pwede bang imbitahan mo rin ang mga kakilala ko mula sa barangay? Yung mga tinutulungan ko noon. Gusto kong makita nila ang lahat. Sabi ni Hiraya, nag-aalangan si Javier. Hiraya, baka masyadong magulo. Hindi. Kailangan kong gawin ito, mariing sabi ni Hiraya. Kailangan nilang malaman ang totoo at kailangan nilang makita na ang pagiging mabait, hindi ibig sabihin ay mahina. Tumango si Javier. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Hiraya. Hindi na ito ang dating Hiraya na mahiyain. Ito ay isang babaeng handang lumaban. Sige, ako na ang bahala. Pero kailangan mo ding maghanda, Hiraya. Magiging emosyonal at magulo ito. Handa ako, Javi, sagot ni Hiraya. Nang umalis si Javier, bumalik si Hiraya sa loob ng mansyon. Nagkunwari siyang natutulog. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Imelda. Nakausap si Dante sa telepono. Oo, anak, naayos ko na. Ibinigay ko na sa kanya ang imbitasyon. Gusto kong makita niya kung gaano kayo kasaya. Siguradong magugulat si Hiraya kapag nakita niya ang special guest natin. Nagtago si Hiraya sa likod ng pader. Special guest? Sino? Sino, ma? Tanong ni Dante. Ang boses ay puno ng pagtataka. Ngumiti si Imelda. Si Bella. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Bella, ang kabit ni Dante, ang babaeng nasa likod ng letrang B sa kanyang kwintas. Hindi lang sila basta pinaglalaruan. Pinipilit din nila siyang makipaglaro sa mga sakit na ibinigay nila. Pero hindi na siya basta laruan. Isa na siyang manlalaro at siya ang magtatapos ng laro. Ang mansyon ng mga Alcantara ay nagningning sa ilalim ng ilaw ng gabi. Mga banderitas, mga bulaklak,
at isang malaking banner na nakasulat, Happy Anniversary, Dante and Hiraya, celebrating Hiraya's recovery, parang isang eksena sa isang pelikula. Perpekto. At sa likod ng lahat ng yon, nagtatago ang isang malaking kasinungalingan. Dumating ang mga bisita, mga kaibigan sa negosyo ni Dante, mga kamag-anak ni Imelda, at ilang mga kapitbahay na inimbitahan ni Hiraya sa pamamagitan ni Javier. Lahat ay masaya, nagkakasiyahan, at nagbibigay ng kanilang pagbati kay Hiraya. Si Hiraya, suot ang isang magandang gown, ay nagkunwaring masaya. Ngumiti siya sa lahat, tinatanggap ang kanilang mga yakap, pero sa loob, parang isang bomba na malapit nang sumabog. Naghintay siya, hinahanap ang special guest. Hindi nagtagal, nakita niya ito. Pumasok si Bella. Suot ang isang mamahaling cocktail dress, nakangiti at nakaakbay kay Imelda. Parang isa siyang reyna, napatigil ang mundo ni Hiraya. Ang sakit ay bumalik. Ang galit ay muling nag-alab. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ito ang laro nila. At siya ang magtatapos nito. Lumapit si Imelda kay Hiraya, kasama si Bella. Anak, gusto kong ipakilala sa iyo ang isang matalik kong kaibigan, sabi ni Imelda. Ang ngiti nito ay peke. Si Bella. Siya ang tumulong sa akin sa mga paghahanda. Hindi ba't ang galing niya? Inabot ni Bella ang kanyang kamay. Hi Hiraya, magaling na ba ang pakiramdam mo? Tinitigan ni Hiraya ang kamay ni Bella. Kung alam lang ng babaeng ito na ang bawat galaw niya ay naitala na, dahan-dahan, inabot ni Hiraya ang kamay ni Bella. Ngumiti siya. Salamat po. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo. Sa sandaling iyon, sadyang iniswing ni Bella ang kanyang braso at natamaan ang baso ng red wine sa mesa. Clink! Nabuhos ang red wine sa gown ni Hiraya. Ay naku, pasensya na Hiraya, sabi ni Bella. May pagkabigla sa boses, pero may nakita si Hiraya na mabilis na kislap ng katuwaan sa mata nito. Ang clumsy ko talaga. Pasensya na talaga. Tumayo si Hiraya. Tinitigan niya si Bella. Okay lang po. Nagpapalit lang po ako. Tumalikod si Hiraya at lumakad papunta sa kanyang kwarto. Narinig niya ang mahinang halakhak ni Bella sa likod niya. Sa loob ng kanyang kwarto, humarap siya sa salamin. Ang pulang mantsa sa kanyang gown ay parang mantsa ng dugo. Hindi ito aksidente. Isa itong sinadyang paninira. Nagpalit siya ng ibang gown. Ngayon, suot niya ang isang puting gown, simbolo ng kanyang kalinisan at ng kanyang paglaban. Nang bumalik siya sa sala, nagulat si Dante. Ang ganda mo, mahal, sabi nito. Lumapit sa kanya. Gusto mo bang sumayaw? Iniabot ni Dante ang kanyang kamay. Ang musikang tumutugtog ay isang malungkot na balad. Dahan-dahan, iniabot ni Hiraya ang kanyang kamay. Sumayaw sila sa gitna ng sala. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanila. Habang sumasayaw sila, inilapit ni Dante ang kanyang bibig sa tainga ni Hiraya. Ang ganda mo talaga, mahal, bulong nito. Pagkatapos nito, magiging akin na ang lahat. Tayong dalawa lang ang maghahari sa lahat ng kayamanan mo. Napapikit si Hiraya. Ang mga salitang yon ay parang isang lason, ngunit hindi na niya hinayaan na maapektuhan siya. May tiwala ako sa iyo, Dante, bulong niya. Ngumiti si Dante, nasiyahan sa narinig. Nang matapos ang kanilang sayaw, nagpalakpakan ang lahat. Salamat sa lahat ng nagpunta. Sigaw ni Dante, kinuha ang mikropono. Ngayon, gusto ko lang magbigay ng isang maikling speech para sa aking asawa, si Hiraya, sa kanyang paggaling, sa kanyang pagmamahal, at sa kanyang pagpapatawad. Nagsimulang magsalita si Dante, puno ng emosyon, puno ng pagpapanggap. Hiraya, mahal ko, hindi ko alam kung paano ko mailalarawan ang pagmamahal ko sa iyo. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking inspirasyon. At ngayon na gumagaling ka na, gusto kong malaman mo na gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ilang sandali pa
At magtatapos na ang speech ni Dante. Nandito na ang lahat. Ang kanyang mga kaaway, ang kanyang mga kakampi, ang mga taong nagmamahal sa kanya, at ang mga taong nagpapanggap. Ito na, ang huling sayaw. At siya ang magtatapos ng lahat. Patuloy ang pagbigkas ni Dante ng kanyang mga kasinungalingan sa mikropono. Ang ngiti niya ay puno ng pagmamalaki at pekeng pagmamahal. Si Imelda ay nakangiti sa tabi niya at si Bella naman ay nakatayo sa likod. May halong pagmamataas sa kanyang mga mata. Hiraya, mahal ko. Ikaw ang aking ilaw, ang aking gabay, sabi ni Dante. Salamat sa iyong pagmamahal at sa iyong pagpapatawad. Nasa gilid lang si Hiraya nakamasid. Nakita niya si Javier na nakatayo sa isang sulok. May hawak na laptop. Nagbigay ito ng bahagyang tango. Ito na. Nang matapos si Dante sa kanyang speech, nagpalakpakan ang mga tao. Naghanda si Dante na bumaba ng stage. Ngunit bago pa man siya makababa, biglang nag-iba ang ilaw sa buong mansyon. Ang malaking screen sa likod ni Dante ay biglang umilaw. At sa halip na video ng kanilang anibersaryo, isang audio file ang biglang tumugtog. Ang boses ni Dante, malambing, puno ng pagmamahal. Hello, babe? Oo, ako to. Miss na kita. Konting tiis na lang, okay? Napirmahan ko na ang mga papeles kanina. Oo, malapit na. Kapag nakuha ko na ang guardianship, itatransfer ko agad ang pondo, pambayad sa utang ko. At para sa future natin, babe, tayong dalawa lang. Para itong bomba na sumabog sa gitna ng sala. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga bulong ay nagsimulang lumaganap. Nagulat si Dante. Namutla ang kanyang mukha. Tumingin siya sa screen pagkatapos ay kay Hiraya, puno ng pagtataka at takot. Ngunit hindi pa doon natapos. Biglang nagbago ang screen. Ngayon, mga litrato naman ng mga dokumento ng utang mula sa iba't ibang kasino ang lumabas. Mga promissory note. Mga resibo. Ano yan, Dante? Sigaw ng isang bisita. Sugalan. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Tiningnan niya si Dante, puno ng galit. Hindi, sigaw ni Dante. Photoshopped yan, kasinungalingan. Ngunit husto lang para marinig ni Hiraya ang boses ni Manang Silya na nasa likod niya, ang matandang may bahagyang kulubot sa muka. Hindi po kasinungalingan, sir. Nakita ko po ang lahat. Nagulat ang lahat. Lumingon sila kay Manang Silya. Ang matanda na nanginginig ay dahan-dahang lumakad papunta sa stage. Hinarap niya ang lahat ng tao. Ako po si Silya, sabi ni Manang Silya. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ako po ang matagal nang naninilbihan sa pamilyang Alcantara. Nakita ko po ang lahat. Narinig ko po ang lahat. Nagsimulang umiyak si Manang Silya. Si Mama Imelda po. Siya po ang nagtulak kay Ma'am Hiraya sa hagdan. Nakita ko po. Hindi po aksidente. Nagkagulo ang mga tao. Ang bulong ay naging sigawan, galit, pagkabigla. Si Imelda ay namutla. Sinungaling. Pinagtaksilan mo ako, Silya. May utang na loob ka sa akin. Mas malaki po ang utang na loob ko sa Diyos at sa konsensya ko, ma'am. Ganti ni Manang Silya. Nakita ko po ang pagpaplano niyo sa ospital. Ang pagpapanggap ni Ma'am Hiraya, hindi po siya nawalan ng alaala. Nagpapanggap lang po siya dahil gusto niyang malaman ang totoo. Nagulat ang lahat. Lumingon sila kay Hiraya. Si Hiraya, na nakatayo sa isang sulok, ay dahan-dahang lumakad papunta sa stage. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Wala na ang pagpapanggap, wala na ang takot. Hinarap niya si Dante at Imelda. Hindi po ako nawalan ng alaala, sabi ni Hiraya. Ang boses ay malakas at malinaw. Naalala ko po ang lahat. Ang pagtulak sa akin sa hagdan. Ang pagplano ninyo na patayin ako para sa aking kayamanan. At ang pagtataksil mo, Dante, sa piling ng ibang babae. Nagulat ang lahat. Lumingon sila kay Bella. Nagsimulang umiyak si Bella. Hindi totoo yan. Ngunit husto lang para ilabas ni Hiraya ang kanyang kwintas.
ang pilak na kwintas na may pendant na habang buhay. Humarap siya kay Dante. Ang habang buhay mo, Dante, ay isang kasinungalingan. Dahil sa likod ng kwintas na ito, nakaukit ang pangalan niya. Hinagis ni Hiraya ang kwintas sa paanan ni Dante. Bumagsak ito sa marmol na sahig, ang letrang B ay kitang-kita sa lahat. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang mga negosyante ay nagagalit. Ang mga kapitbahay ay nagugulat. Ang mga kamag-anak ay nahihiya. Si Dante, na nakayuko ang ulo, ay hindi makapagsalita. Si Imelda naman ay tila nawalan ng pag-asa. Biglang may pumasok na mga pulis. Kasama nila si Javier. Mr. Dante Alcantara, Mrs. Imelda Alcantara, you are under arrest for attempted murder and fraud, sabi ng pulis. Sinubukan ni Dante na manlaban, ngunit husto lang para masakal siya ng mga pulis. Hindi! Kahit anong mangyari, may karapatan pa rin ako sa yaman mo. Sigaw ni Dante, ang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ngumiti siya. Hindi ngiti ng sakit, ngiti ng pagtagumpay. Anong yaman? Tanong ni Hiraya. Wala na sa'yo ang lahat ng iyon. Ang mansyon na puno ng kasayahan kanina ay ngayoy puno ng kaguluhan. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang iba ay kinukuhanan ng litrato. Ang mga pulis na inaaresto, si Dante at Imelda. Si Bella naman ay nakaupo sa isang sulok, umiiyak, at halos hindi na makahinga. Ang kanyang mga plano ay biglang nawasak. Sa kulungan ka na magdiwang ng anniversary mo, Dante. Sigaw ng isang kapitbahay. Ang hiya ninyo. Sigaw ng isa pa. Nakakahiya. Dinala na si Dante at Imelda palabas ng mansyon. Hinarap ni Imelda si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Hiraya. Kahit anong gawin mo, wala kang karapatan sa yaman na yon. Sigaw ni Imelda bago siya ipinasok sa police car. Nagtataka ang lahat. Kung hindi kay Dante at Imelda, kanino ang yaman? Humarap si Hiraya sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay kalmado at puno ng dignidad. Ang yaman na yan ay hindi kailanman naging akin o kay Dante. Sabi ni Hiraya, ang boses ay malinaw. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng dapat sana ay ibinigay ko sa taong pinakamamahal ko, ay inilaan ko sa isang mas malaking lalayunin. Lumakad si Javier papunta sa stage. Hawak nito ang isang folder ng mga dokumento. Mga kaibigan, pamilya at mga mamamayan, sabi ni Javier, ang boses ay profesional. Bago pa man magpakasal si Hiraya Santos kay Dante Alcantara, itinatag niya ang isang foundation sa pangalan ng kanyang yumaong ina, ang Maria Santos Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga kababaihan at kabataan na biktima ng pang-aabuso at karahasan. Nagulat ang lahat. At ang lahat ng malalaking ari-arian ni Hiraya, patuloy ni Javier, kabilang ang lupain na kinatatayuan ng mansyon na ito, ay matagal nang inilipat sa pangalan ng foundation. Si Dante Alcantara ay isang trustee lamang na walang anumang karapatang pagmamay-ari. Ang lahat ng ginawa niyang pagpaplano, ang lahat ng pagsusugal niya, ang lahat ng pagtataksil niya, ay para sa isang bagay na kailanman ay hindi naging kanya. Ang katahimikan ay bumalot sa sala. Pagkatapos ay isang malakas na palakpakan ang pumuno sa buong mansyon. Lumapit ang mga kapitbahay kay Hiraya. Ma'am Hiraya, tama po ang ginawa niyo. Kaya pala ang bait ninyo sa amin. May ginto pala kayong puso. Ang mga negosyante naman ay nagbubulungan, pinag-uusapan ang pagbagsak ng pangalan ng pamilya Alcantara. Ang kanilang hiya ay ganap na nawasak. Si Hiraya, na nakatingin sa mga tao, ay nakaramdam ng kapayapaan. Hindi ito paghihiganti. Ito ay hustisya at isang mas malaking layunin. Nang matapos ang lahat, lumabas si Hiraya sa hardin. Ang mga ilaw ay bahagyang nakapatay. Ang hangin ng gabi ay sariwa. Napansin niya si Javier na nakatayo sa ilalim ng puno ng manga.
Lumapit siya dito. Salamat, Javi. Mahina niyang sabi. Humarap si Javier sa kanya. Hindi mo kailangan magpasalamat, Hiraya. Ginawa ko lang ang tama. At ginawa ko ang para sa'yo. Niyakap ni Javier si Hiraya. Isang yakap na puno ng pag-aalaga, ng paggalang, ng pagmamahal. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito, Hiraya. Bulong ni Javier. Ang araw na magiging malaya ka at magiging masaya. Hindi nagsalita si Hiraya. Hinayaan niya lang ang init ng yakap ni Javier. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, narito si Javier, ang matalik niyang kaibigan, ang kanyang kaalyado, at ang kanyang pag-asa. Inangat niya ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Javier sa mga mata. Javi, mahina niyang sabi. Ngumiti si Javier. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Hiraya, ang totoong kabanata ng buhay mo. Napangiti si Hiraya. Isang tunay na ngiti. Ngiti ng pag-asa. Ngiti ng bagong simula. Isang taon ang lumipas. Ang dating mansyon ng mga Alcantara ay ngayoy nagtransforma. Hindi na ito simbolo ng kasakiman at kasinungalingan. Ito na ngayon ang sentro ng Maria Santos Foundation, isang makulay at punong-punong lugar ng pag-asa. Sa labas, sa may hardin, isang ribbon-cutting ceremony ang nagaganap. Si Hiraya, suot ang isang simpleng puting bestida, ay nakatayo sa harap ng entablado. Ngayon, ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan at lakas. Hindi na siya ang babaeng mahiyain at takot. Siya na si Hiraya Santos, isang leader, isang inspirasyon. Hindi naging madali ang lahat. Sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Pero sa bawat pagsubok, may natututunan tayo. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, para sa atin. Para sa kapayapaan ng puso natin. Tumingin siya sa mga mukha ng mga taong nakikinig, mga kababaihan na biktima rin ng pang-aabuso, mga bata na binigyan niya ng pangalawang pagkakataon, at mga volunteers na kasama niya sa pagbuo ng foundation. Marami sa inyo ang nagtatanong kung napatawad ko na ba sila. Patuloy ni Hiraya. Nung una, mahirap. Sobrang hirap. Pero unti-unti, naunawaan ko na ang pagpapatawad ay pagpapakawala sa galit at sakit. Pinatawad ko sila. Hindi para sila ang makalaya, kundi para ako ang makalaya. Nagpalakpakan ng mga tao. At sa kapayapaan na yon, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan, ang tunay na pagmamahal, sabi ni Hiraya. At sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Javier na nakatayo sa likod, nakangiti. Lumapit si Hiraya sa isang batang babae na nakaupo sa harap. May benda pa sa kanyang braso. Isa ito sa mga tinutulungan ng foundation. Huwag kang magpasalamat sa akin, anak, sabi ni Hiraya. Hinawakan ng kamay ng bata. Pasalamatan mo ang sarili mo dahil pinili mong lumaban, dahil pinili mong maging matapang, at tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Pagkatapos ng ceremony, naglakad si Hiraya sa hardin. Sumunod si Javier. Ang ganda ng speech mo, sabi ni Javier. Inakbayan siya. Ganda ng buhay ko, sagot ni Hiraya nakangiti. Salamat, Javi. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Hinalikan ni Javier ang kanyang noo. Hindi ka na Hiraya na kailangan ng tulong. Ikaw na si Hiraya na nagbibigay ng tulong. Naglakad sila nang magkahawak kamay papunta sa isang gazebo. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Ang kalangitan ay nagkulay orange at violet. Naalala mo ba yung sinabi mo noon? Tanong ni Javier. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Ngumiti si Hiraya. Oo, handa na ako. Handa na ako sa kabanata na kasama ka. Hinalikan ni Javier si Hiraya. Hindi ito halik ng pagmamay-ari, kundi halik ng paggalang, ng pagmamahal, at ng pangako. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ng sakit, pagtataksil, at pagsubok. Ngunit mula sa abo ng isang nasirang buhay,
Isang bagong hiraya ang bumangon. Isang hiraya na mas matibay, mas matalino, at mas may pagmamahal. Dahil ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa yaman niya, kundi sa puso niya. At sa kakayahan niyang bumangon, magpatawad at magmahal ulit. At sa gitna ng paglubog ng araw, nakita niya ang isang bagong simula. Isang bagong buhay, isang tunay na pagmamahal.